Okay? So, parang mali na ako. May tama. Okay. X. So, nasa biopharmaceutical. Mali ata. I think the title should have been bioavailability and oral absorption. Okay. Mali-mali yun nasa ano. Baguhin ko na lang may. Okay? So, first, joke. So, in terms of biopharmaceutics, which we will discuss in detail later, it is the study between the nature and intensity of a drug's effects and various drug formulations and factors. Later on, we will be discussing what are the physicochemical characteristics of substances that can affect its drug product performance. So, ano ba yung magiging connection ng mga particle size, solubility, sa ating mismong pharmacokinetics? Pag sinabi natin na bioavailability is the rate and extent that a drug reaches systemic circulation. Gaano kadami ang nagiging available sa loob ng katawan? Kaya sinasabi nating bioavailability. Please take note that we're not only talking about gaano kadami yung nakakapasok ng katawan. Okay? We're not talking about the amount of drug in milligrams that enters the body. Possible class na nakakapasok yung ating gamot, pero hindi siya available. What do I mean? Pumasok yung gamot na metabolize. Pumasok yung gamot, nag-bind sa protein. Pumasok yung gamot, naiihi agad. Nakapasok yung gamot. Kaso ang tanong ba, available ba yung gamot? Kaya, bioavailability is the rate and extent that a drug reaches systemic circulation. If we have perfect bioavailability, it is equal to 1. Meaning, pag 500 milligrams ang ininom mo, 500 milligrams available sa loob ng dugo. Okay? So, ang ating F is equal to our bioavailability. So, ganito po makuha ang letter F, amount of drug reaching systemic circulation over total amount of drug. So, kung perfect siya, 1:1, 500 ang binigay, 500 ang na-absorb, perfect 1. Sorry, 500 ang present, 500 ang binigay, perfect 1 ang ating bioavailability. So later on the course, we're going to talk about bioavailability later. Yung ano ba yung nag-a-affect ng bioavailability? Why is bioavailability important in generic drug products? Maliwanag po ang bioavailability? Okay. Hindi lahat ng gamot maganda ang bioavailability. Pag sinabi nating maganda ang bioavailability, pwede natin ibigay oral kasi yun yung pinakamahirap gawin oral. So pag oral, edi good siya. Pero pag pangit ang bioavailability at kailangan pa rin nating ibigay, we're going to use other dosage forms. We're going to use other methods of administration to make or to improve bioavailability. Insulin, hindi pwedeng oral pero kailangan natin, bigay natin sub-Q, IV. Okay? So, usually, F is determined by comparing the area under the curve for the oral dosage form with the area under the curve of IV administration. Ang tawag po dito ay absolute bioavailability. When we are comparing AUC of our IV and AUC of our oral, ang tawag doon ay absolute bioavailability. Note, basta ang kakumpara ay IV, absolute yon. Bakit? Walang ibang factors na involved sa IV. Saksak mo sa iyong veins, saksak mo sa iyong veins. Saksak mo sa iyong veins,
perfect ang absorption nun. Kasi walang absorption yun. Diretsa. Basta, kinompare sa IV, ang tawag po doon ay absolute bioavailability. Kapag naman po relative ang ating bioavailability, pinagko-compare natin ang magkakaibang dosage form. Oral solution, tablet solution, oral inhaled, tablet-tablet, capsule-capsule, capsule solution, basta hindi mo pinag-compare sa IV, relative bioavailability yon. Ginagamit natin yun, class, when we are developing generic drug products. Kasi pag nagawa tayo ng bagong gamot, we're going to pick the best formulation that can deliver the most amount of drug. Yeah. Okay? So, ano mangyayari pag hindi maganda ang bioavailability? Kapag pangit ang bioavailability ng inyong gamot, sabihin nun, it's either hindi siya na-absorb, mabilis siyang ma-metabolize. So, ang problema doon, it's either you need to give more drug, or if talagang hindi makapenetrate yung drug sa ating blood, you need to give it in an other dosage form. Kaya, class, hindi lahat ng gamot ay suitable for oral. Diniscuss naman natin, class, yung principles of oral absorption. Ang daming factors na involved. Gaano siya katibal sa acid, gaano siya ka-permeable sa cell membrane, may transporters ba siya, etc. Lahat yon plays a part. Kapag kontra ang katawan mo sa gamot, ay ibang route ka na lamang kung kailangan mo talaga. Or kung ayaw mong mag-formulate talaga, edi give up mo na yung gamot. Meron kasing sa ating bioavailability na pag hindi kita naman natin minsan na sa physicochemical characteristics pa lang ay mukhang hindi na ma-absorb, pwede nang i-give up yung drug agad. Parang, wala, hindi yan ma-formulate na maganda. Example, ayaw humalo sa tubig. Ay, mahirap gamitin yon. Or sobrang water-soluble niya, hindi niya makapasok ng cell membrane. Mahirap din yon. Okay, so doon pa lang we can kill off some drugs already. Okay, so the area under the curve of a plasma drug concentration versus time plot reflects the total amount of drug reaching systemic circulation. Ano po ba ang area under the curve? So ito, ang plasma level versus time. Ang area under the curve ay ganito. Kuha ka ng curve, bagusukatin mo ang area nito, yun ang area under the curve. Literal, anong area sa ilalim ng curve? AUC. Area under the curve. AUC. It is a good measure because it will tell you how much total drug was actually reaching systemic circulation. This will eliminate yung na-metabolize agad, yung nag-bind sa protein, kasi ang lalabas lang naman dito, lahat ng sukat na ito ay plasma level. So kung hindi siya detectable, hindi siya kasali. Tama? Tama. So again, kung hindi siya lumabas sa plasma, it's either na-metabolize, hindi na-absorb, or nag-bind sa protein, hindi siya magko-contribute sa concentration na to. So area under the curve reflects drug that was able to reach systemic circulation or was available to the body. Hence, bioavailability. Okay, yan po ang AUC. So, we compare AUCs of different drugs. Ang ginagawa natin, sinusukat natin ang kanyang AUC, then, yun na. Kino-compare lang natin. Paano po, sir, ang AUC ng isang bolus? Perfect po ang bolus.
May AUC pa rin. Ito, masusukat mo. So, pag na-compute mo ang area na to, dyan mo i-compare yung iyong other dosage form. Lagi naman po, mas malaki ang AUC ng IV. Kasi nga, wala siyang extrinsic factors that would affect absorption. Okay, so when we compare AUCs, we assume pare-parehong clearance, other pharmacokinetic parameters. Now, let's talk about oral. Last time, we talked about IV and IV bolus, IV infusions. Ito class, madali. Bakit siya madali? Kasi we don't combat other factors. Ang factors lang talaga natin doon ay gaano kakabilis mag-introduce ng gamot. Pero kapag oral na tayo, marami ng kalaban, marami ng factors. Una, permeability. Pangalawa, first pass effect. So yung mga yon, nai-impede niya yung pagpasok ng gamot sa katawan. Meron na tayong tinatawag ngayon na KA. Ano yung KE? KE last time was elimination rate constant. KA, on the other hand, is absorption constant. Gaano kabilis ma-absorb ang gamot? So, katulad nito, ito ang itsura ng oral absorption. From 0, tataas, then babagsak. At this stage, example, itong si Max natin. Itong phase na tong paahon, KA is greater than KE. Then sa pababa, KE is greater than KA. So when an orally administered drug when we give an orally administered drug, aakyat yung concentration. Then pag nag-C peak na tayo, so Cmax, mas malakas na po ang elimination, ma-i-eliminate na po natin. Now, there are a lot of challenges in getting our KA. Okay? So, when we try to get KA, maraming mathematical methods na ini-employ, katulad nitong residual method of getting KA. Hindi ko na po kayo pagko-computein kasi in practical sense, pag mga gantong modeling na, KA is being ignored. Ini-ignore na po yung KA. We're just going to get KE, then we're going to base our computations from there. So sobrang pinasimplify nila yung model, hindi na nga sila nagko-compartment. Parang non-compartmental na po yung tawag. Ang kinukuha lang po ay clearance, elimination rate, at saka area under the curve bago okay na. Kasi any more detailed than that would employ a lot of math. So, kung kailangan kunin ng KA, ganito po siya kunin. Parang nagtatansya ng something. Pero hindi ko na ipapakalculate sa inyo yan. Ngayon, ang ganyan. Tatanggalin ko na yun sa sunod na PowerPoint. Okay? In any case, na binigyan naman kayo ng KA, in any case, KA represents absorption rate. The higher it is, the faster the absorption rate is. An overriding assumption of calculating for KA using the residual lines method is that KA is greater than KE. Mas mabilis ma-absorb ang gamot compared sa KE. Pero sometimes, hindi ganon yung reality. Okay? Ito po, hindi ko na po ito papakompute sa inyo. Pinapakita ko na lang po. This is how to get your concentration over time. Hindi ko na ipapakompute sa inyo yan. I'm just showing you that it is possible. Yan na.
Okay? Now, ang huli kong ituturo sa inyo is how to get area under the curve. Nilikdangan ko yun nung bioavailability, nung nung oral absorption, basic pharmacokinetics. Balik kayo, atras kayo dun sa pinakauna. Kasi sa IV, hindi kailangan ng AUC pero pag oral, kailangan na. Yan, AUC. Para makuha ang area under the curve, you could calculate dose administered over drug clearance. However, it assumes perfect bioavailability. Ito pong formula na to, ginagamit lang kapag IV. Okay? Now, other ways of getting concentration versus time. Other ways of getting AUC, gumagamit po tayo ng trapezoidal rule. Aside from computer modeling and calculus, you can get it by, kung marunong kayo mag-calculus, kaya naman siguro yon. Pero hindi ako marunong at malamang hindi rin kayo marunong kasi hindi tayo engineering. So, one way to get AUC is to use the trapezoidal rule. Okay? Alam niyo po ba ang trapezoid? Do you know how many sides are there in a trapezoid? 4. Okay, good. Kapag 3, triangle. Okay. Bakit ang square? 4 din naman ang sides ng square. Equal kasi sila. Pag rectangle, 2 sides are equal. Kapag rhombus, parallel ba yun? 2 sides parallel. Okay, sige. So, ang trapezoid, nasan? Ano lang, na konting grade school math yun ha, grade school math yun. Okay, so ang trapezoid, ganitong itsura. Irregularly shaped siya na walang side ay equal. Walang side ay equal. Tanyo. Ito pala, sorry, parang hindi rin. Hindi rin ito equal So, no side is equal. So, parang alangan talaga siya. Paano natin gamitin ang trapezoid rule is, ang ginagawa natin, sample, gantong curve natin. Alam niyo yung The Little Prince? Yes. Yung elephant sa loob. It's a hat. No, it's area under the curve. Okay. Take for example, kumuha ka ng 1, 2, 3, 4. Tatlong plasma level concentration. So, ito ay garne. Bago ito ay garne. Bago burahin natin na rin. Yun. Yan. Plasma level versus time curve yan. So, pagpalagay na may tatlo tayong concentration. 1, 2, 3. Okay? So, take for example, 0, 1, 2, 3. Bago pagpalagay na ito ay 1. Hindi ko ginagandahan ha. 3, 4. Okay. So, kung meron tayong tatlong reading. So, 3 beses tayong kumuha ng plasma level concentration. Important to kapag nagde-develop tayo ng dosing. So, kukuha tayo ng alay na pasyente, bibigyan natin ng gamot. Bago, every so often, kukuha tayo ng plasma level concentration, i-plot natin dito. Okay? So, saan mag-a-apply ang trapezoidal rule? Kung i-divide mo yung iyong plasma level versus time curve into kung ilang readings. Okay? So, ito yung una. Ito yung unang trapezoid. Ito yung pangalawang trapezoid, at ito yung pangatlong
trapezoid. Kaso, may dalawa kang triangle. Okay? So, ilang shape ang lumabas? 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 4 shapes. Makukuha natin ang area na to at saka area na to. Okay? Paano natin makukuha? The formula is height. Ano nasa libro? Nakakalimutan ko. Height 1 plus height 2 over 2 times T1 minus T2. Okay. So, C1 plus C2. C1 plus C... Pero this... plus C2 over 2 times T. 2 minus T1. Tama. Okay. So, ano tong C? Concentration at this time. So, at time 1, ano concentration niya? So, 3 plus yung pangalawang oras, 4 divided by 2 times ano yung pagitan ng oras? 2 minus 1. So, 1. Yung pagitan po ng time. So, yung pagitan ng time will give you this distance right here. So, nung lalabas dyan, 3 plus 4, 7 divided by 2, 3.5. Tama? Okay, 3.5. Malamang 3.5 din are. Pag kinompute natin, di ba? Okay, so meron na tayong area 1, saka meron tayong area 2. Paano kunin yung nasa dulo, yung triangle, is... Walang formula. Paano kunin natin yung triangle ay... Ano ba area ng triangle? Mawawala kasi siya pag nilipat ko. So, hindi ko mabalikan. Okay, isusulat ko muna para hindi ko makalimutan yung calculations. $3.5. Okay. Para kunin po yung terminal area, alam ko magtra-triangle lang eh. Yan. Add the terminal area to find the value of AUC, then preceding equation to find the AUC from 0 to infinity. To get the terminal area, we have C, the last concentration over K. Then, di pa ganun tayo kanina, di ba? So, yung last ay C over K. Ito ay 3.5. Ito ay 3.5. Itong isa, pasimula, pwedeng kunin nyo na lang as a triangle. So, ang formula ng triangle ay, ano ba formula ng triangle? To get the area of triangle. Length times width times height, base times height, times of a right triangle, ha. 1/2 BH. Kayo, you are closer to high school than I am. Ha. 1/2 BH, di ba? Sa circle? Walang base ang circle. Bunot ng cellphone, how to get an area of a right triangle. 1/2 times BH, walang squared.
1 half times BH. Okay. Kaya yan. Kasi, meron tayong base, 0 to 1. Meron tayong height, which is C1. Hindi na natin kailangan itong distance na to. Kasi meron tayo nito eh. Di ba? 1 half C BH. So, anong ating lalabasan? Anong base natin? 1. Tama? 0 to 1. Anong ating H? 3. Bago, anong ating 1 half? Yan. So, 3 times 1 half is 1.5. So, assuming na ganun din ang kalalabasan, around 1.5 din are. So, anong total area natin? 7 plus 3, 10. Tama. 7 plus 3, 10. Okay? So, that is one way of getting the AUC. Okay? So, tatlo yung formula. Yung una, triangle. Yung pangalawa, or yung nasa gitna, trapezoid. Yung nasa dulo, pwedeng triangle din, or C over K. Mas accurate po ito. Pero kung nagmamadali, pwede na po, or kung walang K, triangle method na lang, 1 half BH. Okay, sulat ko ulit ng formulas. Height. Anong tawag doon? Difference in ano? Length? Base. Base. Concentration 1 plus concentration 2 over 2 times difference in time. Dapat positive ha ang lalabas. Baka kasi nagkabaligtan. Kapag triangle, one half BH. Or 1 half T2 minus T1 times C1. Mata nyo, may geometry tayo. Geometry. Nung high school, nung third year geometry, absent ako ng 2 linggo. Bago pagpasok ko, matapang pa yung teacher. Bago, wala ring may alam sa katabi ko. Di olats kaming lahat. Bago pa namin na-compute yung sphere, ang tagal. Si Ma'am Ayalin. Okay na po. Kindly calculate the AUC of this data set. Ang unit po ng AUC ay milligram liter per hour. So, dyan pong gano'n ang unit ng AUC. Complex po ang kanyang unit. Milligram liter per hour. Clearance over time. Sorry, concentration over time. So, I-O-shite.